Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkasalumuhan na naman itong si Moira at saka si Giselle at kung saan dito na naman sila nagtalo dahil talagang kinumpronta siya ni Giselle sa kanyang mga ginagawa dito kay Don Pepe. Talagang positibo itong si Giselle na sinabi niya dito kay Moira na kung bakit nila sinaktan itong si Don Pepe at hinulog sa pangpang. Dito na nga ay talagang hindi talaga makumbinsi itong si Giselle sa lahat ng kanyang mga hinala dito kay Moira at talagang positibo siya na may kinalaman ito. Dito na nga si Moira ay talagang pinaninindigan na wala siyang kasalanan na kung saan talagang tumawag itong si Lynette sa kanya. Sinabi dito ni Lynette na talagang may nangyari kay Don Pepe at talagang agad-agad itong pumunta si Giselle sa Estridge Medical Center kung saan andun ang kanyang ama. Dito na nga din si Dr. Carlos Benitez ay talagang dinapuan ng maitim na paru-paro at talagang porsigido ito ang isang babae na talagang nag-uudyok daw ito na may namatay sa kanilang pamilya, lalong-lalo na naranasan niya na talagang ang kanyang papa ay talagang napatay at talagang pumatong din sa kanya ang maitim na paru-paro. Dito na nga agad-agad na bumalik itong si Dr. RJ Tanyag dito sa Estridge Medical Center kung saan naalala niya agad itong si Don Pepe. Dito na niya naabutan na ni-revive ni Dr. Carlos Benitez itong si Don Pepe kung saan talagang umiiyak itong si Annalyn. Dito na talagang matagal pang na-revive nila ni Dr. Carlos Benitez sa kung saan talagang naubusan ito ng oxygen sa ulo. Kaya ito ay nagkaroon ng cardiac arrest na kung saan na comatose ito. Hindi pa malalaman kung talagang mabubuhay itong si Don Pepe o talagang malalaman niya ang tunay na nangyari sa kanya o talagang kung kailan siya magigising. Iyak na iyak din si Zoe habang dumating itong si Moira. Dito na talaga sinabihan ni Moira itong si Zoe na talagang bakit siya iyak na kung saan dapat ipasalamat niya dahil itong si Don Pepe ay talagang konti na lang ang buhay nito. Pero ayaw nga ni Zoe dahil guilty na nga siya sa kanyang ginagawa na kung saan magdadasal pa siya na mamatay itong si Don Pepe. Dito na talaga dumating itong si Giselle at kasama ang dalawang pulis at talagang prosigido ito na makuhanan din ng fingerprints itong si Zoe at talagang malaman ang katotohanan dahil hindi siya talaga naniniwala dito sa mag-ina na wala itong kinalaman itong si Zoe. Dito na takot itong si Zoe na kung saan sumama at nagpakuha ito ng fingerprint. Dito na nagmaneho itong si Zoe na kung saan talagang nakita niya itong si Don Pepe at talagang nabundol siya sa mga maraming tao. Hindi niya inaasahan ay talagang binabalikan siya ng kanyang konsensya at talagang prosigido ito na talagang aaminin ni Zoe ang buong katotohanan dahil hindi niya na ito kaya. Dito na nga si Dr. Carlos Benitez ay talagang pinuntahan agad na naman itong si Don Pepe na kung saan sinabihan niya dito na talagang sana namatay na lang at dalhin niya na lang ang kanilang lihim para hindi na ito maibunyag. Dito na nga nagising itong si Don Pepe at hindi inaasahan. Nag-usap nga itong si Giselle Lynette at saka si Dr. Annalyn Santos at saka si Dr. Lyndon kung bakit nangyari yun kay Don Pepe o bakit nagkaroon ng cardiac arrest. Dito na nga ay talagang hindi alam nila ni Annalyn at saka ni Dr. Lyndon kung saan nabutan na lang nila itong si Dr. Carlos Benitez na ni-revive itong kanyang lolo. Dito na naghinala itong si Giselle na kung saan talagang porsigido itong may kinalaman na naman itong si Dr. Carlos Benitez sa pagkaroon ng cardiac arrest. Dito na nga ikinagulat ni Dr. Carlos Benitez sa gumising itong si Don Pepe na kung saan talagang sinabihan niya na sana mamatay na lang ito. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ngabot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.